araw mga manoy, mga manay. Nandito na po ang maestrong Bicolano Kalikotero. Sir Manny po at your service. So testing natin. Yan, umuugong siya. At maingay. Para siyang makakalas. So, ang ingay ng kanyang motor. So, kung minsan ayaw niyang umikot. So, maingay ang kanyang motor. So, kailangan nating palitan ang motor. Okay, so let's start. Okay, so tanggalin natin itong screw dito sa likod. So, dalawa yan. Yan, ayaw pa matanggal ng isa. Masyado nakadikit. Yan, maangat na siya. So, pagkatapos niyan, alisin natin itong back cover na maliit. Sunod na gagawin, so, pahigayin natin yung dryer. Then, tanggalin natin yung tornilyo. So, dun sa kabila, tinanggal ko na yung isang tornilyo kasi medyo loose thread na siya. So, medyo mahirap tanggalin. So, tatlo na lang tinanggal kong tornilyo dyan. So, dalawa sa harap at dalawa din sa likod na tornilyo. So, dyan, tinanggal ko muna yung shafting niya. So, mayroon siyang screw dun sa loob. Nakakabit sa shafting papunta dun sa tab ng spin dryer. So, isa pa sa harap. So, alisin natin yung rod ng brake. So, yan. Tatanggalin natin yung upper case. Ngayon, itatry natin. Maingay talaga ang motor. Parang may sumasabit. Minsan tahimik, minsan maingay. So, di pa naman siya umaalog. Okay pa siya pero maingay siya. So, tanggalin natin itong brake niya. Matigas. Yun. So, masyadong mahigpit ang tornilyo. First time buksan. So, yan. Nahiwalay natin yung brake plate niya. So, expose na yung pinaka-motor ng spin dryer. So, testing ulit natin. Maingay talaga. Parang may sumasabit.
So, talagang papalitan na itong motor. So, palitan na natin to. So, inalog-alog ko siya. Tinitingnan ko kung baka loose lang ang kanyang bushing. Pero okay pa naman. Okay, so tanggalin ko ang zip tie. So, para ma-expose ang mga joints ng wiring. So, dito, hinanap ko lang yung terminal ng motor natin. So, mayroon tayong tatlong terminal ng motor. Yung isa common, yung isa sa isang line ng capacitor, at yung isa sa isa ding line ng capacitor. Kasi ang aalisin lang natin dyan is yung motor. Isama natin yung capacitor mamaya. So, ito yung sa motor natin. Itong blue yung line or common. Yung yellow at red, yun yung sa capacitor natin. Yung red naman is yun yung live. So, ibuka lang natin to. Yan, ayaw po matanggal. Yan, tanggal na siya. So, ito yung common natin. Yung common, pupunta yun dun sa direkta sa ating plug. Okay, so tanggal yung red. Yan naman yung pupunta sa timer. At yung yellow, pupunta dun sa isang terminal ng capacitor. So, yan, hiwalay na siya. Sunod, tanggalin natin yung motor. Yan, matigas pa. Ayaw matanggal. Ito yung original na motor niya. Maingay na siya. Ay, may manok. So, ito na siya. Tanggal na ang ating motor. So, yung tatlong yun sa baba, at yun yung spring tension niya. So, ang purpose niya para nag-vibrate yung dryer, ma-absorb niya. So, hindi siya magalaw masyado ang dryer. So, yan. Tanggal na ang ating motor. So, ito ang ipapalit natin na motor. So, itong motor na to, ang capacitor niya is 5 UF lang. So, medyo maliit kasi itong motor na to kaysa nung ipapalit natin. Palitan natin ng motor. Ito yung luma, ito yung bagong motor.
So ito, capacitor nito is 5 UF. Ito naman, ang capacitor nito ay 7 UF. So ito ipapalit natin. So try natin kung hindi maingay. Ang common niya is gray. Then capacitor ang black and brown. So common natin ay yung may fuse. At capacitor ang black and gray. So ito try mo natin ng 5 UF. Huwag po gagayahin ng iba ang pag-testing ko dito kasi naka-open yung mga wire niya. So medyo delikado. So yan, tahimik siya. Okay. Ito siyang ingay. So ngayon, palitan natin to kasi 5 UF lang to. Kailangan niya ay 7 UF. Palitan natin itong capacitor. So kahit mabaliktad to, okay lang. Kasi AC naman siya. So AC capacitor. Ito na yung ibang capacitor. Testing natin.
Lagay natin yung screw. Sunod, palitan natin yung timer. So, minsan kasi tumitigil na ang timer. Ito, yung timer. Nakatago ang kanyang timer. So, kailangan pa natin buksan to. So, yun na, pinaka-timer niya. So, alisin natin. So, nakita ko dyan, kaya tumitigil na siguro ang timer kasi masyadong madumi na. So, ito yung lumang timer. So, kaya pala minsan tumitigil, madumi na siya sa loob. Balitan natin doon ng bago. So, madumi na siya. Kaya minsan tumitigil to. So, ito ang bagong timer. So, may door switch siya dito. So, pag binukas, yan. So, ang contact niya ay magbubukas din. So, ito ang door switch. Pag sarado, sasara to, gagana ang motor. Pag open, open na siya. So, hindi na papasok ang kuryente sa motor. So, ito ang door switch. Naibalik na natin yung timer, kaya i-assemble na natin itong upper part case ng ating spin dryer.
na ilalagay natin ay yung brake. So dapat ito nakakapit sa labas. Okay, pagkatapos i-assemble na natin. So, medyo bilisan natin na konti. So, dapat naka-align lahat. At yung shafting ng ating spin dryer dapat nakatapat din sa shafting ng motor. So, yung shafting nakapasok yan doon sa inner tab ng ating spin dryer. Lumapat na siya. Lagyan natin ng tornilyo. At isa sa muna sa likod at isa sa harap para lumapat parehas. Pag okay na, ilagay na natin lahat ng screw. So, sunod. Lagay natin itong handle ng brake. And so, dapat free. Okay. Sunod, lagay natin itong nut para doon sa tab. So, dapat pag-ikot, free siya. So, hindi sumasayad yung brake. Medyo sumasayad. Adjust natin yung konti. So, lagay natin dito sa kabila. So, sumasagad pa. So, sagad na natin sa baba. Oops. Yan. So, ito, pag bumukas yung pinto, ito mag-brake. So, lagyan natin siya sa plastic. So, isupot na natin.
Okay. Testing. So, hindi siya maingay. Yeah, good. So, ito na yung finished product natin. So, ito yung sa loob. Yung brake niya. And ito yung capacitor. Final testing. So, tahimik na siya. Hindi maingay. Okay, so try natin yung brake. Taas natin. Yun. So, okay na. So, ito yung pinalitan natin. Ito yung capacitor niya. Ito yung spin timer. At itong spin motor. So, okay po naman siya. Gumagana pa naman. So, next project natin. So, gawin natin tong kudkura ng nyog. So, gumagawa na pa naman yung capacitor niya. So, nagpalit tayo ng capacitor kasi ito 5UF lang to. Yung isang motor is 7UF ang kailangan niyang capacitor. So, dito makikita naman natin yan. So, kung makikita natin, ito, 5UF capacitor niya. So, ito yung diagram. So, gawin natin itong kudkudan ng nyog. Okay? So, see you next vlog. Thank you for watching.
Thanks for watching Sir Money TV, channel 143. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you.